Ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-kinahuhumalingang artista ng mga batang 90s. Sold out ang mga magazine kapag siya ang nasa cover. Totoo nga ba na sa sobrang kahirapan ay kumakain siya ng pagpag noong siya ay bata pa? Bakit siya dinmanda ni Mayor Abalos? Totoo bang sapilitan siyang kinukuhaan ng pera ng kanyang ama para sa bisyo nito? Kilalanin natin si Diana Zubiri. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mula sa iba't ibang online sites, articles at interview ni Diana Zubiri. Si Rosemary Joy Garcia o mas kilala bilang ang aktres na si Diana Zubiri ay ipinanganak noong 15 ng Abril 1985 sa Bulacan. Sa edad na 8 taong gulang ay nagkahiwalay ang kanyang mga magulang at iniwan siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ng kanilang ama sa pangangalaga ng kanilang ina na mayroon lamang maliit na sari-sari store para sa kanilang ikabubuhay. Kalaunan ay lumipat sa Fairview sa may Quezon City ang kanilang pamilya kung saan nanirahan sila sa isang nirerentahang bahay. Nagkaroon din ng panibagong asawa ang kanyang ina at hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng isa pang kapatid na babae. Ikinuwento ni Diana noong bata pa sila at siya ay nasa elementarya pa lang. Naranasan nilang kumain ng pagpag. Ito ay mga tirang pagkain na muling niluluto upang makaing muli. Ayon sa kanyang kwento, may truck ng basura na tanda niya pa ay galing sa Jollibee na darating sa kanilang lugar tuwing madaling araw at may sisigaw ng tambak kung saan magigising naman ang mga tao sa kanilang compound at pipiliin ang mga basura na darating. Paghihiwalay nila ang mga tirang manok, french fries at spaghetti. Hiwalay-hiwalay na lalagyan. Ang mga maaayos pa gaya ng manok na kaunti lamang ang bawas o kagat ay kanilang lulutuin muli at ito na ang magsisilbing pagkain nila. Hindi naman nagrereklamo sa ganoong pagkain si Diana dahil bata pa siya at hindi niya alam na iyon ay isang kahabag-habag na pagyayari. Hindi man nakilala ng personal ni Diana ang kanyang tunay na ama, ay kinilala niya bilang isang ama ang kanyang stepfather na bagamat hindi sila lumaking mayaman o magaan ang pamumuhay ay hindi naman umuno nila naranasan na magutom. Responsable at praktikal ang kanyang stepfather na naglalako ng bultuhang isda sa may baybayin ng Manila Bay. Nang mag-high school si Diana ay madalas siyang nakakanood ng mga palabas sa TV at iba't ibang artista ang kanyang nakikita. Ang iba ay kaedad niya o malapit sa kanyang edad. Dito siya napaisip na bakit sila sumasayaw? Bakit sila kumakanta? Bakit sila nasa TV? Parang gusto ko din mag-artista. Mas nag-igting pa ang kagustuhan ni Diana na makapag-artista upang matulungan ang kanyang pamilya na unti-unti nang bumabagsak ang negosyo. Napanood ni Diana sa Channel 2 ang isang tawag para sa pag-audition sa Star Circle. Kaya naman ay sinubukan niyang mag-audition dito. Paminsan-minsan ay kasama niyang mag-audition ang ilang kaibigan. Pipila sila sa labas ng ABS-CBN after lunch kung saan bubuksan na ang mga gate para sa mga aplikante. Madalas gabi na bago pa sila may makausap. Paminsan-minsan ay sasabihan sila na bumalik na lamang sa susunod na araw at matapos kuhaan ng video ay hindi na siya makakarinig pa sa mga ito. Aminado si Diana na mula Star Circle 1 hanggang 10 ay hindi siya pinalad na makapasok sa industriya. Aniya, aaminin ko po, simula Star Circle 1 hanggang 10 ako po ay nag-apply pero naligwak ang lola nyo. Pero okay lang. Pumipila si Diana sa gate ng ABS-CBN para maging audience sa show ng Apo Hiking Society. Tumitingin-tingin siya sa hallway at nagbabaka sakaling may makadiscover sa kanya. Naaalala pa ni Diana na naging kasabayan niya sa audition ng Star Circle Quest Batch 7 si Alessandra De Rossi at Batch 9 naman si Heart Evangelista. Ngunit hindi nawawalan ng pag-asa si Diana. Kada magsasara ang pinto ay susubukan naman niya ang susunod. Ito naman ang pagiging extra kung saan gagawa ka ng maliit na role at makakatanggap ng sweldo at pag-audition sa mga commercial kung saan pinagdaanan niya ang pag-VTR. Isa na sa pinag-extra ni Diana ay ang pelikulang Magandang Hating Gabi na pinagbibidahan nila Angelica de la Cruz at Jericho Rosales. Basta marami akong pinag-extrahan. Tapos nanonood ako ng mga noontime show, talagang sinisiksi ko yung sarili ko. Parang ganoon yung pakiramdam ko at that time. Pero nung wala na nga kumukuha sa akin, umabot ako ng mga VTR na yan, ligwak talaga ako.
Ayon sa article ng PhilStar, isang beses ay kamuntikan na siyang makita ni Johnny Manahan o Mr. M, ang dating Senior Vice President at Manager ng Talent Center ng ABS-CBN. Ngunit nang kausapin siya ni David Forbes, executive ng Channel 2, na tanggalin ang kanyang retainers ay tumanggi si Diana dahil malaking halaga ang ginastos niya para dito. Nang makagraduate ng 4th year high school si Diana at hindi talaga siya madiscover, ay nawala na ng pag-asa si Diana. Naisipan niyang mag-Japan na lamang gaya ng kanyang mga pinsan. Aniya, inisip ko na lang yung mga pinsan ko kasi nag-work sila sa Japan. So parang punta na lang ako doon since mahilig ako kumanta kunyari, mahilig ako sumayaw. Bukod sa audition at sa pag-aartista ay mahilig din sumali si Diana sa mga dance contest sa eskwelahan noong siya ay nasa high school pa. Pakiramdam niya ay naroon ang kanyang talento. Ngunit nang ito ay gamitin niyang talent pang audition bilang entertainer sa Japan ay medyo napanghinaan siya ng loob. Pero binigyan naman sila ng isang buwang training para dito na nakatulong naman para hasain ang talento niya. Sa panahong inaasikaso na ni Diana ang kanyang visa, ay sakto namang namataan siya ni Jimmy Mercado, stepfather ni Romnick Sarmenta, na inatasa ng Seiko Films upang maghanap ng talent. Nang makita ni Jimmy si Diana ay naramdaman niyang perpekto na si Diana para sa pangunahing bidang babae para sa pelikulang Itlog. Tinanong si Diana kung gusto ba niyang maging artista sa ilalim ng Seiko Films. Ngunit ang catch ay magpapasexy siya. Kakalabas lamang din ng pelikula ng isa pang sexy actress na si Asunta De Rossi na pinamagatang Sisid. Ngunit hindi pa ito napapanood ni Diana dahil 16 na taong gulang pa lamang siya. Labis na napaisip si Diana dahil ito na ang tsansa niya na makapasok sa industriya, ngunit wala siyang experience sa kahit anong maalindog na pagganap dahil ayon sa kanya ay late bloomer din siya at hindi masyadong mulat sa ganoong environment. Nang magpaalam siya sa kanyang ina ay ayaw siyang payagan nito, pero dahil sa kagustuhan ni Diana na makapasok sa industriya ay pinasok pa rin niya ang pagpapasexy. Gaya ng pamagat ng una niyang pelikula ay Itlog din ang score nito sa Taquilla. 50,000 pesos ang kinita ni Diana sa pelikulang ito at 10,000 pesos naman dito ay napunta sa kanyang manager na si Jaime Mercado. Ang ikalawang pelikula naman niyang Bakat ay mas maganda ang naging resulta, ngunit malungkot pa rin si Diana. Hindi sapat na siya ay lumabas sa dalawang pelikula para siya ay makilala at pagkaguluhan ng mga tao gaya ng ibang sikat ng artista. Akala niya kapag ikaw ay lumabas sa TV o pelikula ay automatic na sikat ka na. Anya, akala ko pag nilaunch ka na agad, pag gumawa ka na ng movie, sikat ka na. Pag lumabas ka sa TV, sikat ka na. Hindi pala ganun. Naranasan din ni Diana na mapagalitan ng direktor at dumaan sa mga workshop na paminsan-minsan ay panghihinaan siya ng loob na pakiramdam niya ay tila hindi sapat ang kanyang talentong na ibibigay sa mga karakter na kanyang ginagampanan. Isa sa nagbibigay encouragement naman sa kanya ay ang may-ari mismo ng Seiko Films na si Robbie Tan. Ang kilalang tagline ng Seiko Films ay, "If it's from Seiko, it must be good." Taong 2002 at 2003 ay dumating naman ang magkasunod na blessing kay Diana na magbubukas ng daan upang makilala siya bilang isang ganap na artista at mapasama sa iba't ibang palabas sa telebisyon. Kahit ang isa pa dito ay naging kontrobersyal na umabot sa puntong kinasuhan pa siya. Taong 2002 ay naisip ng kanyang manager na si Jojo Gabinete ang tema ng pictorial na mag-hitchhike si Diana para sa December 2002 edition ng FHM. Tinanong niya si Diana, kung mag-hitchhike ka sa highway, tingin mo kaya mo? Sagot ni Diana, kakayanin ko yan. Yung pictorial na yan kahit saan pa yan. Basta bibilan mo ko ng cellphone. Noong panahong iyon ay naaalala pa ni Diana na ang kanyang cellphone na 8210 at hiram pa ang kanyang ginagamit. Naiinggit umano siya sa mga kasamahang artista na ang gamit ay ang pinakabagong modelo ng cellphone na mayroon ng camera, ang Nokia 7650 na noong October 2002 lamang inirelease. Hindi pa kayang bilihin ni Diana ang ganoong klaseng cellphone, aniya. Naaalala ko kasi ang cellphone ko noon yung Nokia 8210. Meron kayo nun dati? Yun lang yung cellphone ko eh. Bagong labas nung time na yun yung unang-unang cellphone na may camera at sobrang mahal. Nangako ang manager ni Diana na bibilihan siya nito pagkatapos ng pictorial. Ika-28 ng Oktubre 2002, Lunes. Nagpunta ang team ni Diana kasama ang dating editor-in-chief ng FHM na si Eric Ramos upang humingi ng permiso mula sa mayor ng Mandaluyong na si Benjamin Abalos
Abalos Jr. para payagan si Diana na mag-pictorial sa may EDSA Mandaluyong flyover. Pumayag si Mayor Abalos sa dalawang kondisyon. Una, hihingi sila ng permiso sa MMDA dahil nasa jurisdiction nila ang lugar, at pangalawa ay hindi pwedeng magtupi si Diana para hindi magkaroon ng iskandalo, lalo na at sakop ng Mandaluyong City ang Archbishop Palace na hindi kalayuan mula sa EDSA Mandaluyong flyover. Kinabukasan ay nakakuha sila ng permit sa MMDA at pagdating ng alas 3 ng hapon ay itinuloy na nila ang pictorial. Inimbitahan din nila ang reporter na si Mario Dumawal ng TV Patrol para i-cover ang pictorial na saglit lamang nilang gagawin upang hindi abutan ng rush hour. Sa right lane ng flyover papuntang Manila naganap ang pictorial. Naka-red bikini top at red shorts si Diana. Walang traffic na nangyari maliban sa mga motorista na binagalan ang kanilang takbo para makiusyoso. Sa huling sandali ay nagdesisyon si Eric Ramos na ipatanggal ang shorts ni Diana kung saan sa loob ay ang partner ng kanyang bikini. Pagkatapos ng pictorial ay tinupad na ng manager ni Diana ang kanyang pangako at sinamahan si Diana upang bumili ng latest model ng cellphone na kanyang gusto. Kinagabihan, umere ang report ni Mario Dumawal at napanood ni Mayor Abalos at ikinagalit niya ang kanyang nakita. Kinabukasan, sinampahan ng kaso ni Mayor Abalos si Diana at ang FHM staff ng grave scandal. Nagpakumbaba at humingi ng tawad sina Diana at ang kanyang manager at ang staff ng FHM. Enero 2003 pa nagdesisyon si Mayor Abalos na iurong ang kaso. Dahil sa ingay ng FHM photoshoot ni Diana ay sold out ang mga kopya nito at kinailangan pang mag-reprint. Ang ginamit na picture ni Diana ay ang naka-red shorts upang hindi na madagdagan pa ang galit ni Mayor Abalos. Simula nito ay naging FHM icon na si Diana at naging cover girl muli matapos ang 6 na buwan. At kung nasa number 90 ang ranggo niya sa FHM noong 2002, pagdating ng 2003 ay nag-number 1 siya sa listahang ito. Sa pagitan nito ay naging guest si Diana sa Eat Bulaga. Matapos nito ay napadalas ang kanyang guesting sa show hanggang sa maging semi-regular na siya at nagda-dance opening tuwing Wednesday at Saturday. Dito daw niya naramdaman isa na siyang ganap na artista, aniya. Naging semi-regular ako Wednesday and Saturday, ako yung parang nagda-dance opening sa kanila. Happy kasi doon ko na feel na ay medyo napapansin na ako. Medyo nakikilala na yung pangalan ko. Kasi Eat Bulaga yun, diba? Sino ba naman yung hindi makakakilala sa'yo? Tumagal si Diana bilang regular sa Eat Bulaga mula 2003 hanggang 2005. Matapos ang dalawang malaking hakbang sa karera ni Diana ay naging regular na siya sa Bubble Gang, ang longest running sketch comedy program sa Pilipinas. Taong 2005 naman ay naging main cast siya ng teleserye na Encantadia bilang si Sangre Danaya, kung saan idolo na niya si Sunshine Dizon bago pa man niya ito makatrabaho. Ikinuwento niya minsan dito na nag-shooting daw sila Sunshine sa eskwelahan nila Diana noong nasa second year high school pa siya. Kinakawayan daw nila ang mga katrabaho ni Sunshine ngunit iniisnab sila ng mga ito. Habang si Sunshine naman, pagbaba pa lang sa van ay kumaway na sa lahat at nauna pang mag-hi. Isang bagay na ikinagulat niya dahil madalas na kontrabida ang ginagampan ng role ni Sunshine. Mula nito ay naging idolo na daw ni Diana si Sunshine. Kaya naman, nang maging artista din si Diana, ay ginaya niya ang ipinakitang kabaitan at humbleness ni Sunshine na ikinatuwa naman nang marinig ang kanyang kwento. Kung dati kilala si Diana Zubiri bilang nagpictorial sa EDSA, ngayon ay kilala na siya bilang si Danaya ng Encantadia. Ngunit hindi naging madali at diretso ang pag-angat ni Diana sa industriya. Parte ng paghihirap niya ay ang pagsulpot ng kanyang tunay na ama sa simula pa lamang ng kanyang karera. Sa unang bahagi ng separasyon ng mga magulang ni Diana, ay isang beses lamang itong bumisita sa kanya at sa kanyang ate Wilma at nangakong hindi na muli magpapakasal. Matapos ito ay kahit anino ng kanilang ama ay hindi na nakita pa ng magkapatid. Matapos ang mahigit 10 taon ay hinanap ng ate Wilma niya ang kanilang ama. Nagawa niyang maghagilap ang address nito sa Bulacan at pinuntahan ito doon. Naisa na ni Wilma na magpatuloy ng kanyang pag-aaral ngunit kapos sila sa pangmatrikula. Kaya nagbabaka sakali siyang makahingi ng tulong sa kanilang ama ngunit hindi din maganda ang estado nitong pinansyal.
Hindi din sapat ang kinikita niya bilang tricycle driver at part-time na mekaniko. Ilang panahon ang lumipas ay nagkaroon ng matinding pagtatalo si Diana at ang kanyang stepfather. Dahil dito ay nagdesisyon si Diana na lumayas upang puntahan ang kanyang tunay na ama sa Bulacan. Labi siyang nasaktan nang malamang hindi natupad ng kanyang ama ang pangako nitong hindi na magpapakasal muli. At laking gulat niya nang malaman na nasa ika-4 na pamilya na niya ito. 2 linggong nanatili sa tahanan ng kanyang ama si Diana, na bagamat nararamdaman niyang mahal siya ng kanyang ama, ay ramdam din niyang hindi na siya bahagi ng buhay nito sa kasalukuyan. Nang magsimulang magpaseksi si Diana, ay siya na ang naging breadwinner ng kanilang pamilya, ng kanyang ina, stepfather at 2 kapatid. Nagawa niya muling itatag ang sari-sari store ng kanyang ina at mabilihan ng kotse ang kanyang stepfather na siyang ikinonvert naman ito para maging taxi. Isang araw nagkaroon ng shooting si Diana malapit sa Bulacan at laking gulat niya nang biglaan siyang dalawin ng kanyang ama sa set at pinagalitan dahil sa pagiging sexy star. Ipinaliwanag niya sa ama kung bakit kinailangan niyang kunin ang ganong propesyon. Mula nito ay nagkaroon na ng regular na komunikasyon si Diana at ang kanyang ama. Kapag magkikita naman sila ay madalas na binibigyan ni Diana ng 5,000 pesos ang ama niya para sa pantustos nito kahit hindi pa talaga matatag ang estado ng kanyang pagiging artista at hindi pa gaano kataas ang kanyang kita bukod sa pagiging breadwinner pa niya sa kanyang mother's side. Natigil lamang ito nang malaman ni Diana na ginagamit ng kanyang ama ang binibigay niyang pera sa sugal at iba pang bisyo. Paminsan-minsan kapag nagkita si Diana at ang kanyang ama ay hindi niya natitiis at binibigyan niya pa rin ito ng panggastos. Ngunit hindi niya nagugustuhan na ang perang pinaghihirapan niya ay ginagamit lamang ng ama sa kanyang bisyo. Minsan pa nga noong 2002, inabangan ng kanyang ama na matapos ang guesting ni Diana sa Eat Bulaga. Naghintay ito sa labas ng GMA Broadway studio. Nang makita niyang pumasok si Diana sa isang van ay sinundan niya ito sa loob kung saan nagsimula na siyang manghingi ng 10,000 piso. Ang mga kasama ni Diana sa loob ng sasakyan ay namagitan sa mag-ama dahil sa kanilang concern kay Diana. Ngunit hindi naman magawa ni Diana na patalsikin ang sariling ama mula sa sasakyan na siyang ayaw ding bumaba hanggat hindi nakukuha ang hinihinging pera kay Diana. Matapos umikot ng halos 1 oras sa Quezon City para matigil na ang problema ng lahat ay nagdesisyon si Diana na ibigay na lamang sa ama ang lahat ng laman ng kanyang wallet. Pagkatapos ito ay bumaba na ang kanyang ama dala ang 2,000 piso na tanging laman ng wallet ni Diana. Take note na ang van ay nirentahan lamang din ni Diana. Hindi pa niya kayang bumili ng sarili niyang sasakyan. Ayon sa article ng PhilStar, ilang araw matapos ang insidente ay bumalik na naman ang kanyang ama sa studio ng Eat Bulaga. Ngunit nang hindi papasukin ng mga guard ay gumawa ng eksena sa labas at nagwala. Tumakas si Diana patungo sa audience gallery at sa tulong ni Malu Choa Fagar, top executive ng Eat Bulaga, ay naitakas si Diana sa ibang labasan upang hindi makita ng ama. Nanggulo din umano ang kanyang ama sa taping ng Bubble Gang at sa Filmex Studio ng GMA sa Makati. Umabot na din sa puntong pinagbabantaan na ng kanyang ama si Diana na magsasalita ito sa media para i-expose si Diana dahil sa hindi nito pagbibigay ng tulong pinansyal sa kanya. Labis na naaapektuhan si Diana sa inaasal ng ama. Napapaiyak na lamang si Diana bago matulog at maging sa pagitan ng eksena sa Encantadia kung saan gumugugol siya na mahabang oras ng pagtatrabaho. Nang lumaon ay ipinaubayan na ni Diana sa kanyang ina at manager na si Jojo ang sitwasyon sa kanyang ama. Anya, kasi ako ayoko rin makibalita. Kasi kung minsan 1 linggo, swerte na yung may 1 araw akong pahinga. Lagi akong pagod. Parang ayaw na nila akong dagdagan ng iisipin. Isa pa sa malalaking dagok na naranasan ni Diana sa buhay ay ang pagkamatay ng kanyang unang asawa. Taong 2008 kumalat ang litrato ng isang lalaking kahalikan ni Diana. Hindi naman itinanggi ito ni Diana sa isang interview na ayon sa kanya ay kanyang nobyo ng 1 taon na si Alex Lopez, dating nobyo ng aktres na si Tanya Garcia at napabalitang dati ring nanligaw kay Katrina Halili. Nobyembre 2008, ikinasal si Alex at Diana. Ngunit mayroon na palang karamdaman si Alex at itinago niya ito kay Diana. Aniya, noong nalaman ko pa lang kasi na may sakit na siya, kasal na kami. Alam niya pala, hindi niya sinabi sa akin so hindi ako nakapaghanda. So noong sinabi niya na may sakit siya, handa na siya.
Ayaw umano makita ni Alex na nasasaktan si Diana kaya itinago niya ito, ngunit dahil sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na din alam ni Diana kung paano ihahanda ang sarili at tatanggapin na maaari siyang mabiyuda na maaga. Setyembre 2010 ay tuluyan ng binawian ng buhay si Alex Lopez dahil sa liver cirrhosis. Labis-labis ang hindi maipaliwanag na sakit ang naramdaman ni Diana sa pagpanaw ng kanyang mister, aniya. Nung dumating pa sa point na nawala na siya, tapos nakikita ko siyang nahihirapan sa hospital, doon lang sa buong buhay ko nagkaroon ako ng breakdown. Doon ko naranasan yung sobrang sakit na hindi mo maipaliwanag kung saan galing yung sakit. Nagbunga ng isang anak na lalaki ang pagmamahala ni Alex at Diana kasalukuyan. Sa ngayon ay nakamit na ni Diana ang isa pa sa kanyang pangarap na makapag-aral. Graduate na siya sa kolehiyo sa Miriam College na may kursong Theater Arts. Nakatagpo din siya ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Andrew o Andy Smith, isang Filipino-Australian businessman at model na kanyang nakilala sa isang blind date. Sa Japan nagpropose si Andy kay Diana at ikinasal sila noong 10 ng Mayo 2015. Kasalukuyang naninirahan sila Diana at Andy sa Australia. Doon na rin nila patitirahin at paaaralin ang anak ni Diana sa una nitong asawa at 2 anak nila ni Andy. May ilang business din si Diana sa Pilipinas gaya ng 12 unit ng apartment na pinarerentahan, 2 kondo na pinaghatian nilang bilihin ng kanyang asawa pang Airbnb, franchise ng Siomai King at Boucher na aasikasuhin ng kanyang ina at kapatid habang siya ay nakatira sa Australia. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Diana Zubiri? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.